maraming estilo, pamahiin at mga dapat aralin sa paglalaro ng sabong. Ngunit baliwala ang bagay na yon kung hawakan mo tiyang magdadala sa iyo ng swerte sa ganoong larangan. Ngunit anong swerte ang bumabalot sa isang matandang sabongero na talo palagi ang tandang na panabong, ngunit ani mo'y masaya pa sa ganong sitwasyon. Ngunit hindi lahat ng nakatali sa ganoong pagkakasala ay ginustong gawin ng bagay na yon, lalo na kung may kuko ng agilang nakahawak sa leeg sa nilalang na yon. Sayang naman yung tandang natin, Lolo Habalo. Talo na naman sa sabong. Bakit ba hindi ka man lamang nalungkot? Masaya ka pa talaga eh. Kaawa-awa na nga silapit ng tandang mong yun. Ang masaklap ay iba pa ang mag-uuwi. Hindi tayo. E di, dobling talo pa nga. Tanong ni Makisig na may pagrereklamo sa kanyang Lolo Habalo. Habang naglalakad sila pauwi galing sa baryo, galing sila sa sabungan at kagaya ng nangyari kahapon, talo na namang muli ang tandang ng kanyang Lolo Habalo na siyang hindi ikinabahala at baliwala lamang sa kanyang lolo. Ano ka ba naman niya po? Wala yon. Simpleng bagay lamang. Ang mahalagay paldo tayo sa pera. Magkano lang ba yung tandang? 150. Eh ang panalo kong pera, 1.5 apo. 1.5. Anong 1.5 ka dyan si Lolo? Ang dami pang nalalaman eh. Ay ang hina talaga ng kokote mo, Makisig. Ang 1.5 ay 1,500 yon. Tumaya ko ng 1.5 sa dubladong lugrohan. Kaya ayon naging 3,000. Eh paano nangyari yun, Lo? Talo nga ang tandang mo, diba? Bakit nanalo ka pa ng pera? Talo nga, pero sa kabila ako tumataya, hindi sa alaga ko. At para tiyaking hindi nga mananalo ang tandang ko, simple lang, tusukan ng karayom ang ilalim ng paa ng tandang. Tiyak makalipas ang ilang sandali sa pakikipaglaban ay hindi na yan makakalipad. Matatalo yan, kaya tiyak ang panalo sa kabila. At siyempre tiyak na panalo ako sa pera. Malaki ang logro na agad kasi alam ko namang panalo na eh. Hala, ganyan palang ginagawa niyo, Lolo. Matanda na kayo ba? Hindi ba kayo natatakot sa karma? Saka paano kung mahuli ka ng iba? Mapapahiya ka, Lo. Bilib din ako sa iyo ah. Hindi ka man lamang nakaramdam ng kabadya sa mga ginagawa mo. Ang lakas ng loob mong tumawa-tawa pa. Pastilan, Makisig. Anong gusto mong gawin ko? Umiyak? Saka anong karma? Walang karma. Tumahimik ka. Kung ako sa iyo, manood ka na lamang at matuto sa aking mga ginagawa. Para balang araw matuto ka rin. At maging magaling ka na sa bongero. Tiyak ko sa iyong hindi ka mauubusan ng pera. Ibig mo bang sabihin, Loy, magaling kang sa bongero? Hindi pa nga ba? Wala pa akong naging talo buhat nang malaman ko ang estilong ito. Pero Lo, hindi yan kagalingan. Pandaraya po yan. Kanina pa sinasabi yung bagay niya yan sa akin, Makisig. Hirit pa't makakatikim ka sa akin. Grabe naman, siya pa talaga ang galit. Bulong niya sa kanyang sarili. Hindi na siya muling nagsalita pa sa takot na mahiritan ito ng kamao ng kanyang lolo. Maliit lang ito sa taas na 4'9". Maliit ang boses ngunit ubod ng tapang. Saka eksperto sa pandaraya. Lalo na sa larangan ng sabong. Hindi niya gusto ang mga ginagawa nito kaso'y wala siyang magawa. Apo lamang siya at kasama nito lagi dahil iyon ang utos ng kanyang tatay. Naalagaan ng kanyang lolo, samahan kung saan man ito mapunta. Nangyari yon simula nang bigyan siya ng disiplina ng kanyang ama. Magtatapos na dapat siya ng high school, yun ang akala ng kanyang mga magulang. Ngunit nalulong siya sa barkada, hindi na pumapasok kaya hindi pumasa at hindi makaakyat ng entablado. Sa galit ng kanyang amay inihatid siya sa probinsya para samahan ng Lolo Habalo. At eto siya ngayon, unti-unting natututo na rin sa pagsasabong. Ngunit mukhang sa pandaraya nga lamang. Ngunit ramdam niyang hindi niya maaatim na gawin ang bagay na yon. Ayos na siguro sa kanya na nakamasid lamang. Ilang beses naman niyang pinaringgan ng Lolo Habalo niya kaso'y ayaw nitong pakinggan. Wala naman siyang magagawa. Kinabukasan muli hapon na silang pumunta ng sabungan. Isang tandang lang lagi ang dinadala ng kanyang lolo at kapag naitalo na yon, agad din silang umuwi. Matapos mahanapan ng kalaban ay umupo na sila sa harap ng mga sabungero. Malayo pa sa talaan si Lolo Habalo dahil marami nang nakahanay na maglalaban. Habang nakaupo ay malayang narinig niya ang usapan ng 4 na sabungero sa kanyang gilid.
Kung katulad sana tayo kay Dodong biro mo. Pangil ng kidlat ang tangan niya para sa kanyang tandang na panabong. Kaya nga ilang beses na niyang napatunayan, mahusay nga talaga yung kapag may mutya. Uwi ka pa ng isang sabongero. Mataman lamang siyang nakikinig sa mga ito tungkol sa mutyang suwerte sa sabong. Bigla niyang naisip na sana pala'y mutya na lamang na katulad nito ang mayroon ng kanyang lolo. Nang sa ganun ay hindi na nito maisip na mandaya pa. Kaysa ganitong kailangan pang magsakripisyo ng tandang nito. Makalipas ang mahabang sandali ay tinawag na ang Lolo Habalo niya. Kinabitan na ito ng tari at ilang sandali pa'y pumasok na si Lolo Habalo sa loob ng sabungan. Ilalaban ng tandang nito at tiyak siyang ang pagiging mandaraya na nito ang iiral. Hindi nga siya nagkamali, iyon na nga yata ang magiging gawin nito. Hinayaan niya na lamang ito at naghintay na sa labas. Huwag naman sanang mangyari na mabisto ang lolo dahil tiyak magiging problema lang yun. At anong magiging laban niya kung bubugbugin sila ng maraming sabongero na naroon dahil lamang sa pandaraya? Hindi nagtagal ay bumulagta na ang tandang naalaga ng kanyang lolo at gaya ng kanyang inaasahan ay baliwala lamang kay Lolo Habalo ang pagkatalo ng tandang nito. Malamang dahil hindi ito pumusta ng pera sa kanyang alaga. Dahil dito'y lalo lamang siyang nabahala, hindi maaaring magtuloy-tuloy ang pandaraya ng kanyang lolo. Kung may kapangyarihan lamang siyang kontrolin ang pagiging mandaraya nito, ay ginawa na niya. Pagka-uwi nila ng bahay ng hapong yun ay hindi siya mapakali. Sa bagay at huling araw na ng piyesta, pero hindi lang naman sa baryong yon ang may kapistahan. Sa susunod na linggo ay pista na naman sa kabilang baryo. At kahit gaano kalayo ay tiyak na babagtasin pa rin yon ng kanyang lolo. Ganito yun kaadik sa larangan ng sabong. Kaya kailangan niya mag-isip ng paraan kung paano matitigil ang pandaraya nito. Sa likuran habang nakatingin siya sa mga alagang tandang ni Lolo Habalo, ay tila nakikita niya ang lungkot sa mga mata nito. Tila ba alam na ng tandang ang kanilang destinasyon? Dahil simula nang dumating siya sa bahay ni Lolo Habalo at nasamahan ito sa sabong, ay wala pang alagang tandang na nakauwi at lahat ng mga yun ay naging bihag. At sa mga kamay ng Lolo Habalo niya, ay tila na ipagkanulo na ang tandang nito sa kalaban. Tahimik siyang lumapit sa may puno ng akasya. Sumandal siya roon habang nakatingin pa rin sa mga alaga ng kanyang lolo. Iniisip kung paano niya may pagtatanggol ang mga ito sa kamay ng matanda. Nang makabalik naman ito ng ligtas sa bahay nila, habang nakasandali panay ang hikab niya, hanggang sa maamoy niyang napakatapang na nikotina ng tabako. Ano yan, hindi naman ako nagsisigarilyo Saka parang mas matapang pa ito sa sigarilyo Tama ka bata, mas matapang pa ito sa sigarilyo kasi purong tabako to. Napatingala siya sa kanyang tabi. Isang napakalaking nilalang ang nakaupo katabi niya. At kahit nakaupo na ito'y abot pa rin sa sanga ang ulo nito. Isa kang kapre. Relax lang, isa akong kapre. Pero hindi naman ako nakakatakot. Hindi naman ako nangaano kung hindi ako sasaktan o kaya di sisirain ang aking bahay. Hindi mo ako sasaktan? Bakit naman kita sasaktan kung pwede lang naman tayong magkaibigan, hindi ba? Kaibigan? Tayo? Pwede lang ba? Oo naman, ako si Dakil. Ano, gusto mo rin ba akong maging kaibigan? Abay oo naman, ako si Makisig. Ayos, kaibigan na tayo ngayon Nakikita ko mabuting tao ka kaya gusto kita. Talaga ba? Pero pasaway din ako kaya nga ako nandito. Hindi pa kasi nabuksan ng gusto ang isipan mo ng mga sandaling yon. Tama ako hindi ba? Pero tiyak ako may mabuti kang puso. Siguro nga Dakil. Saka nakikita ko may dinadala kang bigat. Sa lolo mo ba? Paano mo nalaman? Alam ko dahil dakilang mandaraya sa sabong ang lolo mo. Ang galing niyang magtago ng kanyang pagiging daya, di ba? May paraan pa kaya para mabago ang ginagawa ng lolo? Oo naman, itong mutya ng tabako galing sa akin. Ito ang magpapatapang sa tandang ng iyong lolo. Kontrahin mo ang kanyang pandaraya. Ipapaamoy mo ito sa tandang bago isabak sa sabong. Kahit 10 tusok pa yan ng karayom, hindi tatalab sa tandang niya kapag naamoy. Ng tandang ang matapang na amoy ng mutya ng tabako. Hindi na kailanman matatalo ang kanyang mga alaga.
Talaga ba? Ibibigay mo lang sa akin ito? Ano pa nga ba? Isang tanda ng pakikipagkaibigan natin sa isa't isa. Salamat ng marami, Dakil. Nasagot na rin ang kahilingan ko. Ang nais ko lang naman ay lumaban ng patas si Lolo. Tama ka. At iyan nga ang dapat na gawin. Matapos ang naging mahabang pag-uusap nila, ay nagpaalam na siya at kailangan na rin niyang magluto ng hapunan nila ni Lolo Habalo. Tuwang-tuwa siyang ginagawa ang kanyang trabaho, hawak pa rin ang bagay na bigay ni Dakil, hanggang sa magpagpasya niyang balutin na lamang yun ng supot dahil sobrang tapang ng amoy at medyo masakit na rin ang kanyang dibdib. Ilang sandali pa'y dumating na ang Lolo Habalo niya, galing sa palengke at bit-bit nito ang supot ng bigas. Sabi ko naman sa iyo, Lolo, kanina ako na sanang bibili ng bigas, mabigat yan . Konti lang naman ito, saka may umutang din kasi sa akin, kailangan ko ng singilin. Gutom ka na, Lolo, siguro no? Luto na po ang kanin at ulam, saka nakahain na rin ako, kaya halika na. Nakakatuwa ang batang ito. Ang sabi ng tatay mo, sakit ka sa ulo. Mukhang hindi naman, napakasipag mo nga . Simula dumating ka dito, hindi pa naman kita nakitang nagbarkada. Hindi ko na talaga gagawin yan, Lolo, nasira ang pag-aaral ko dahil sa buwisit na barkadang yan. Ayoko na. Natuto na ako. Alam mo, Makisig, isa kang himala. Kasi ako nung kabataan ko, barumbada talaga ako . Tuminulang naman ako ng makapag-asawa. Ikaw dinala lang ng probinsya, tuminuo na agad. Ang hirap naman kasi ng buhay dito, Lolo Habalo. Malayo ang tubig. Kailangan pang hakutin dito sa kubo. Kailangan pang maghanap ng tuyong kahoy pang gatong. Kailangan pang maghanap ng masukal na lugar para pagtaguan kapag tinatawag ng kalikasan kasi walang palikuran. Ganito ang buhay sa bukid. Anong magagawa natin? Tanging tugon ng kanyang Lolo Habalo. Tahimik silang kumakain nang biglang magsalita ang matanda. Huwag kanyang malungkot, nakaipon na ako ng pera para sa paggawa ng palikuran kaya bukas magsisimula na tayong maghukay. 1 linggong paggawa lang kasi may sabong na naman sa kabilang baryo. Kailangan ko mag-ipon. Hikain kasi ako baka ma-ospital na naman. Wala akong pambayad ng ospital. Kasi naman, Lolo, dapat magiging patas kayo. Kapag nandaya kayo sa katawan nyo rin yan babalik. Ay, hindi totoo yan. Kung talaga magkakasakit tayo dahil tao tayo. Yun lang yon. Lolo, makinig naman po kayo sa akin. Hindi ako makikinig sa iyo dahil nauna ako sa iyo sa duyan. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Napabuga na lamang siya ng hangin sa katigasan ng ulo na mayroon ang kanyang lolo. Wala siyang magawa. Talagang nagmamatigas ito. Kinabukasan nga sinimulan niya ang paghuhukay. Nagulat siya dahil nakaidlip siya sa gilid ng kanyang hinuhukay malalim na yon at naroon si Dakil, naghuhukay ng naghuhukay. Uy Dakil, anong ginagawa mo dyan? Gising ka na pala, ayos na ba ito? Uy, tama na yan, tigilan mo na yan, sobrang lalim na . Naku, pasensya na, sumobra na pala yata. Naku, hindi ko inaasahang nakatulog pala ako. Tapos wala pang tanghali. Di kaya magtaka si Lolo nito. Hindi ko magawang maghukay ng ganito kabilis . Sabihin mo lang malakas ang enerhiya mo ngayong araw. Natulala lamang siyang nakatingin sa malalim na hukay na ginawa ng kapre. Grabe, ang bilis ko namang nakaidlip. Ginamitan mo ba ako ng mahika? Hindi, pero kasi kusang lalabas sa akin yan siguro. Kaya ganun, madaling natapos. Ay, salamat Dakil. Iba talaga kapag may kaibigan na kagaya mo . Oo naman, kahit anong kailangan mo, nandito lang ako lagi. Kahit na hindi mo na iutos, basta nakikita ko gagawa ko ng paraan. Seryoso ba? Oo naman. Natawa siya, sabay pasalamat ulit ng tumango ang kapre sa kanya. Mas naging malapit pa sila ng elementong naging kaibigan niya. Mas dumalas ang kanilang pagkikita at pag-uusap. Unang araw ng pintakasi sa kabilang baryo, siyempre hindi pa uhuli si Lolo Habalo. Kapag sabong ng pag-uusapan, siya ang inutusan ng matanda na humawak ng tandang. Pabor sa kanya dahil magagawa niya ang dapat niyang gawin upang hindi na magiging kawawa ang alaga nito. Kalagitnaan ng kanilang paglalakad nang buksan niya ang supot kung saan nakatago ang mutya ng tabako ng kapre. Pinaamoy niya yun sa tandang at pagkatapos ay muling itinago. Ayos. Anong ayos? Ayusin mo sa pagkakahawak ng tandang, mamaya makawala pa yan.
Lolo, dito ka na lang tumaya sa tandang mo. Huwag mo nang tusukan pa ng karayom at nakakaawa naman. Abay hindi pwede kasi kasama ko pa naman lagi si Kapitan na tumataya sa kabila. Mamaya magalit yun sa akin dahil iyon ang aming usapan. Naku, nakipagsabuatan ka pa pala sa Kapitan Lo. Hindi man lang kayo naaawa sa iba. Pera din kasi ito makisig saka bago lang to. Hindi ko ito ginagawa dati. Kahit dati pa lang marunong na ako nito, nakakasawa ring matalo ng matalo. Lalo na kung pera ang pinag-uusapan. Di wag na kayong magsabong lolo kaysa naman matalo lang din pala kayo. Saka ngayon, kaysa mandaya kayo, sundin nyo na lamang ang hiling ko sa'yo. Tayaan nyo na itong tandang nyo, tiyak na panalo ito, alam ko. Ayan ka na naman makisig, pinangungunahan mo na naman ako. Akin na nga lamang yan tandang ko. Kung ayaw mong manood, umuwi ka na lang doon. Alis na. Si lolo talaga ang bilis na namang magalit. Sige na, kung ayaw mo din ako sundin di walang problema. Ikaw din. Kita mo, tinatakot mo pa ako. Hindi po lolo, sige na ayos na. Desisyon niyo ang masusunod. Hindi nga ito nakinig sa kanya at wala na siyang nagawa. Talagang matigas ang ulo ng kanyang lolo. Bahala na lamang kung ano ang kahinat-natan ng lahat. Kinakabahan din siya dahil ang sabi ng kanyang lolo Habalo ay kasama nito ang kapitan. Paano kung matalo ito at sa lolo niya ay sisi? Lagot siya kapag nalaman ng lolo niya ang lahat dahil siya ang makakatikim dito. Pagdating sa sabungan ni matapang na naghanap ng kalaban si lolo, gaya ng kanyang inaasahan, aali-aligid na nga roon si Kapitan Taupo. Kunwari ay nakadistansya kay Lolo Habalo. Ngunit ang mga ito'y may dati ng usapan. Nailing na lamang siya para sa kanya hindi maaaring magpatuloy ang ginagawa ng kanyang lolo. Kaya bahala na kung ano ang kahinat-natan ng lahat. Nang nasa ruweda na ng sabungan ay kalmadong-kalmado ang matanda. Tiwala sa gagawin nitong pandaraya na siyang magiging dahilan ng pagkapanalo maging ng kasabwat nito. Malawak ang ngiti ni Kapitan Taupo habang nakasenyas kay Lolo Habalo. Tiwalang mananalo pa rin ang kanilang gagawin. Ilang sandali pang nagsimula ng sultadahan. Matamis pa rin ang ngiti ni Lolo. Inakala na hindi pa tumalab ang tusok ng karayom, ngunit kalaunan ay napasok na lamang ito ng bigote. Hindi nang hihina ang alaga, bagkos ay pabangis ng pabangis. Laban lang alaga, isang hirit pa't madadali mo ng kalaban. Sigaw ni Makisig sa tandang ng kanyang lolo. Masama ang titig ni Lolo Habalo sa kanya, ngunit hindi niya yun nalintana. Hinayaan niya ito at patuloy ang pagsisigaw para sa alaga ng kanyang lolo. Biglang tinamaan ng tiyan ng kalabang tandang kaya hindi maipinta ang mukha ni Kapitan Taupo. Maging ang Lolo Habalo niya hindi makapaniwala sa nangyari. Bigla siya nitong nilingon na noon ay tawa ng tawa. Pinangliitan niya ito ng mata. Bigla siyang natahimik gayon pa man ay may tuwa pa rin sa kanya. Tunay ang ibinigay sa kanyang mutya ni Dakil, ang kanyang kaibigang kapre. Matapos kalasan ng tarian tandang ni Lolo Habalo, ay iniabot nito yon sa kanya. Tahimik na naglalakad pa uwi na, agad siyang sumunod dito. Lolo, pwede pa kayang ilaban ito? Bigla niyang tanong habang nakasunod dito. Hindi na, wala na akong pera. Singhal nito sa kanya. Tahimik na siyang naglakad kasunod nito. Base sa tono ng boses nito'y galit ito, kaya kailangan niyang manahimik. Kalagitnaan ng kanilang paglalakad nang bigla siyang lingunin ng matanda. Nakita mo ba kanina? Ang alin po, Lolo? Ang pagtusok ko ng karayom sa paa ng tandang ko. Hindi siyempre, Lolo. Sa bilis ba naman ng kamay mo, mukhang eksperto ka na nga yata sa ganyang bagay eh. Hindi, seryoso. Hindi ako maaaring magkamali. Binuksan pa nito ang pakpak ng kanyang tandang at sinilip. Ang bandang madalas niyang tinutusukan ng karayom, may pasapang nga ito't nagkukulay lila na. Iyan yung marka ng karayom, Lo. Kawawa naman, ang laki ng pasa. Nakapagtataka kapag ganito minuto lamang ang tayo nito at mangangalay na. Baka sobrang tapang lang talaga ng alaga mo, Lo. Ewan, hindi ko alam. Tahimik lamang siyang hindi umaamin kay Lolo Habalo sa kanyang ginawa. Tiyak siyang masusuntok siya nito hanggang sa marating nila ang bahay at tahimik pa rin si Lolo Habalo. Napakunot pa ito ng noo nang makita ang motor ni Kapitan na naroon sa bakuran. Abat mas nauna pa sila sa bahay. Sino yan, Lolo? Sina Kapitan Taupo at ang kanyang tauhan.
Hindi ko alam kung anong kailangan. Kinakabahan ako. Tiyak akong ako ang sisisihin sa naging talo nito. Naku, huwag ka matakot lolo, wala kang kasalanan. Kung tutusin, sila ang may utos sa iyo ng ganitong bagay na hindi dapat. Kasalanan mo ba kung lumaban ang alaga mo kaya natalo? Sinalubong sila ng mga tauhan ni Kapitan. Kaya siya na ang unang nagsalita. Anong kailangan nyo kay lolo? Kami wala pero ang boss namin meron. Biglang lumapit si Kapitan Taupo sa kanila. Galit na nakatitig kay Lolo Habalo. Kapitan, anong may paglilingkod namin sa iyo? Huwag ka nang gumalang patanda. Alam mong mainit ang ulo ko sa pagtataksil na ginawa mo. Ang usapan ay usapan, pero anong ginawa mo? Sandali Kapitan, bakit mo sa akin inaakusa ang pandaraya? Malamang kanino ba dapat? Sa akin? Hindi ko nga rin alam kung bakit nangyari yon. Hindi rin ako makapaniwala. Anong hindi makapaniwala? Pinaglololoko mo ba ako? Hindi Kapitan, totoo. Ngayon lang ito nangyari. Hindi ko matanggap ang paliwanag mo tanda. Sige, gulpihin niyo yan. Utos nito sa kanyang mga tauhan. Taranta siyang pumagitna. Hindi siya makapapayag na saktan ng kanyang lolo ng kung sino man. Teka. Huwag niyo naman saktan ng akin lolo Habalo. Tatamaan kayo sa akin. Pinagtawanan siya ng mga lalaking tauhan ni Kapitan. Humakbang ang 3 lalaki palapit sa kanya. Kaya umatras din siya palayo sa mga ito. O ano na, akala ko ikaw ang sasalo sa atraso ng iyong lolo. Bakit parang namumutla ka na? Hindi naman ako basagulero na mahilig sa laban. Lumayo kayo sa akin. Kung hindi tiyak na hindi niyo magugustuhan ng susunod na mangyayari. Pinagtawanan siya ng mga ito. Napalingon siya sa puno ng akasya sa likod ng bahay nila. Nagtama agad ang paningin nila ni Dakil. Sumenya siya rito at humingi ng tulong. Mula sa punong nasa likod ng kubo ni Lolo Habalo ay nagulat silang lahat ng biglang pagyanig ng lupa. Lahat sila'y nabuwal dahil sa pagtalo ni Dakil sa kanilang harapan. Anong gusto mong gawin ko sa mga ito, Makisig? Ikaw nang bahala, Dakil. Mga walang puso ang mga yan. Matanda, pinapatulan. Tila kasalanan pa ni Lolo na natalo sila sa pandarayang ginagawa nila. Si Kapitan Taupo at ang kanyang mga tauhan ay parehong tulala. Nagtataka kung sino ang kanyang kinakausap. Mamaya pa biglang humalakak ang isa sa mga ito. May sayad pala itong apo ni Lolo Habalo. Walang hiya. Napapaisip ako Halata naman, nakahirit nga sa lalaking ito Narinig mo yun, Dakil. Patikimin mo nga nang malaman nila. Akong bahala, Makisig. Pagkawika niyon ay biglang nilambitin sa ere ni Dakil ang 2 tauhan ni Kapitan. Sinubukang pababain ng isa pang tauhan ng mga ito, ngunit idinagdag lang ito ni Dakil. 3 ng mga itong nakalambitin sa ere, kaya takot na takot si Kapitan Taupo sa nasaksiyan nito. Demonyo! May alaga kayong demonyo! Ay magkunyos dili ka sa sinasabi mo, Kapitan. Mas mukha ka pang demonyo sa amin Anong sabi mo? Mukha akong demonyo? Bakit? Hindi mo ba matanggap, Kapitan? Ang pangit ng mukha mo. Pero kung akusahan mo kami na nag-aalaga ng demonyo nakalimutan mo yatang ikaw ang may pakana ng pandarayang ito. Hawak mo ko sa leeg dahil kapag hindi ko susundin, kukunin mo sa akin ng kapiranggot na lupaing kinatitirikan ng bahay ko at ang munting sakahan sa likod. Napakawalang puso mo. Kailangan mo pa akong ipitin sa isang masamang gawain. At nagmamalinis ka na ngayon, tanda. Gayong kaya ko lang naman nagawa makipagsabuatan sa iyo ay dahil nahuli kitang minsan sa ginagawa mo. Kaya ko lang naman nagawa yon dahil kailangan ko ng pera. Nasa ospital ang asawa ko ng mga sandaling yon. Ginawa mo pa rin. Nagmamalinis ka pa talaga. Hindi makasagot si Lolo Habalo sa sinabing yon ng Kapitan. Maging siya'y walang reaksyon. Hindi niya masabing tama ang lolo niya. Hindi rin niya masasabing mali. Buhay ng kanyang lola ang pinag-uusapan. Ano ba, Kapitan? Tulungan mo naman kaming 3 rito. Tawag pansin ng isang tauhan ni Kapitan Taupo. Ngunit hindi pa man ito nakasagot ng sabay ang mga itong itinapon ni Dakil sa madamong bahagi ng bakuran. Hindi nakakilos agad ang 3 sa layo ng pinagbagsakan nila. Napaumbangol ang mga ito sa sakit ng katawan, lalo na ang isang napailaliman ng lahat.
Nang makahuma ang tatlo'y kanya-kanyang takbuhan palayo ng bahay nilang maglolo, tila na estatwa si Kapitan Taupo at hindi na nakakilos sa kinatatayuan nito. Ano na Kapitan, hindi ka pa rin ba hihingi ng tawad kay Lolo Habalo? Nilapastangan mo ang akin lolo. Anong nilapastangan? Ginusto niya yon. Hindi na nito natapos ang sasabihin ng nilambitin nito ni Dakil sa ere, palipat-lipat sa dalawang higanteng kamay nito. Tigilan niyo na ako, oo, aalis na ako. Hindi pwede, hindi pa ako tapos maglaro sa iyo. Mamaya mo na lilisanin ang lugar na ito. Yari ka, pinagtitripan ka pa daw ng kaibigan ko, Kapitan. Ano? Sinong kaibigan mo? Umayos kayo kapag ako makaalis ng bahay niyo. Huwag mo akong tinatakot, Kapitan. Nakakalimutan mo bang kaibigan ko ang naglalambitin sa'yo? Isa siyang kapre at kasakasama ko siya palagi. Saan man ako magpunta. Kaya kahit saan tayo magkita, pwede kanyang paglaruan. Sige na, oo na, pasensya na. Hindi na mauulit. Lalayo na ako sa inyong maglolo basta pakawalan niyo lang ako. Siguraduhin mo lang, Kapitan. Dahil kahit ako mag-isa, kaya ko makipagtapatan sa'yo. Kahit wala na itong kaibigan ko. Uwi ka niya at sa pagkakataong yun ay inutusan na niya si Dakil na bitawan na si Kapitan Taupo. Nang makahuma ito'y agad itong sumampa sa motorsiklo nito at walang paalam na pinaharurot ang motor palayo. Si Lolo Habalo na kanina pang tahimik ay hindi pa rin mawala ang makahulog ang tingin nito. Gusto nitong magtanong, ngunit tila nag-aalangan. Marahil ay dahil sa presensya ni Dakil na hindi nito nakikita tulad ni Kapitan Taupo at ng mga tauhan nito. Naniniwala ka ba, Lolo? May kaibigan na akong hindi mo nakikita. Paanong hindi ako maniniwala? Nakikita ko kung paano nilambitin ng nilalang na yan sa ere, ang apat na yon. Astig di ba, Lo? Natakot silang lahat kahit si Kapitan. Alam mo, Apo, tumanda na ako ng ganito pero kahit minsan hindi pa ako nakakita ng katulad nila. Wala talaga. Puro kwento na lang ang naririnig ko tungkol sa mga yan. Kesyo may mababait at may mababuti rin. May topakin, meron ding kalmado lang. Ay tunay yan, Lolo. Katunayan nga po si Dakil ay nagbigay sa akin ng mutya ng tabako. Kaya kahit naturukan mo na ng karayo, may matapang pa rin na makikipaglaban ng yung tandang. Ikaw ang dahilan kung bakit ako natalo. Lolo, parang dismayado pa kayo dahil itinama ako ang maling gawa mo ah. Matanda ka na, Lolo. Hindi mo kailangan magpatali sa isang pagkakamali. Magbago ka na habang hindi pa huli ang lahat. Sa totoo lang, Apo'y sobrang nakakahiya sa'yo. Ikaw pa na apo ko. Naiiling ito habang pumapatak ang mga luwas sa mga mata. Lolo, naniniwala ako sa sinasabi mo kanina. Naiintindihan kita kaya wala kang dapat ipaliwanag. Basta simula ngayon, limitahan ng pagsasabong. Sa kamutya lang ng tabako ni Dakil na kapre ang gagamitin natin. Oo, Apo. Minsan na lang ako magsasabong, pangako yan, saka matandaan na rin ako. Tama yan, Lo. Ako nga susubukan ko mag-aral sa susunod na pasukan. Tatapusin ko ang naudlot kong pangarap, Lolo, para sa iyo at sa aking magulang. Nako, Apo, tiyak ako matutuwa ang iyong ama. Si Dakil na kanina pang tahimik ay napasabat na rin sa kanilang usapan. Gayunpaman ay hindi ito maririnig at makikita ng matanda. Matapos ang araw na yun ay isang bagong simula sa buhay nilang maglolo ang sisibol. Gaya ng pangako ni Lolo Habalo ay hindi na nga ito na humaling pa sa sabong. Sa isang baryo tuwing may piyesta ay minsan na lang itong pumupunta para makisabong at para rin sa pera. Ang tunay na pinagkakaabalahan nilang hanap buhay ay ang pagtatanim ng gulay. Ngunit tila sinasadyang bulabogin ng taong may kinikimkim na galit sa kanila. Isang umaga'y nagtaka na lang sila dahil biglang nalanta ang kanilang mga tanim at tila ba diniligan ng ihi o kumukulong tubig. Apo, makisig, bumaba ka nga muna dyan. Lolo, tulog pa yung tao, pabababain mo na agad. Hindi pa pwedeng gisingin muna ang diwa. Sigaw niya pabalik sa kanyang lolo. Nasa bintana ito sa likod ng kubo na nakadungaw sa kanya. Gising ka naman niya, sumasagot ka nga eh. Halika, tignan mo itong mga pananim natin. Parang binuhusan ng kumukulong tubig. Nang marinig yun ay dire-diretso siyang bumangon at bumaba ng kubo. Umikot agad siya sa likod kung saan naroon ang kanyang lolo. Nalalantang ang kanilang pananim. Sinong may gawa nito? Napakawalang puso naman. Hindi ko rin alam, baka kaibigan mo. Baka napaglaruan tayo.
Sino si Dakil? Hindi niya gagawin ang bagay na yan, tiyak ako. Seryosong bagay ito eh. Hanap buhay natin ito, kaya tiyak na hindi gagawin to ni Dakil. Si Kapitan Taupo kaya? Tingin ko siya ang may gawa nito. Siya lang naman ang mainit ang ulo sa akin, kaya tiyak akong siya ang may gawa niyang bagay na ito. Ang hayop na yun. Duda akong ang Taupo nga na yun ang may gawa nito, Lolo. Siya lang naman ang may galit sa atin. Hayaan mo. Humanda siya sa akin. Mukhang may balak na masama sa atin si Kapitan. Akala ko naman kung nadala na sa ginawa sa kanya ng kaibigan mong kapre. Mukhang binantayan lang niyang hindi nakamata ang kaibigan mo at ginawa niya ang bagay na yon. Nagpalamig lang malamang, Lolo. Ngayon ay nag-uumpisa na namang manggulo, kaya hindi tayo dapat maging kampante. Yako, sayang ang pinaghirapan natin, libo-libong pera na sana ito. Hayaan mo na, Lolo, mababawi rin natin ito. Sa ngayon, hayaan na muna nating humalakhak ang Taupo na yon. May kalalagyan din siya kapag hindi niya ayusin ang buhay niya. Hinayaan na lamang nila at pinalampas ang bagay na yon. Hindi sila sigurado kung si Kapitan Taupo nga ba, pero ito lamang ang may mainit ang ulo sa kanila. Paano na tayo ngayon, Lo? Wala na tayong hanap buhay. Balik umpisa ulit tayo. Sayang, namumulaklak na sana yung sitaw at ampalaya natin eh. Biglang wika niya. Nakaramdam siya ng pananamlay dahil sa kalawakan sana ng kanilang pananim. Kaya nga, Apo, kung magsabong na kaya muna tayo para makapagpuhunan muli, di ba? Aba, para-paraan, Lolo ah. Pwede naman kahit hindi tayo magsasabong. May ipupunla pa naman tayo dyan ng buto ng sitaw, marami pa dyan eh. Pero maliit na lang ang pera natin. Dapat tamang-tama na maubos itong pera natin ay may maaani na tayong gulay. Ano pang aanihin natin yan? Oo nga no, pwede naman sigurong magsabong. Isa lang, Lo ah, tapos itodo mo na ang perang hawak mo para naman sulit. Gusto ko yan na po, ngayon na ba tayo aalis? Malapit lang dito ang may sabong. Kita mo tong si Lolo, hindi talaga mapaghalataan na sobrang sabik eh. Baka apak lang sa sabungan. Paano naman kasi, Apo, buong taon 2 beses pa lang ako nakapagsabong. Alam mo namang sanay na akong kada piyesta sa baryo, araw-araw akong sumasabong kahit sa kabilang baryo at karatig bayan. Hindi pangatlo na ngayon, ayos na yan, Lo. Hindi na matatawag na bisyo yan, parang naglilibang lang. Pangit din kapag sugarol, Lolo. Hindi magandang imahe sa mga tao. Anya sa matanda. Nagmadali itong gumayak sa takot na biglang magbago ang kanyang isipan. Habang naglalakad ay pinaamoy na niya ang matapang na amoy ng mutya ng tabako. Siyang may bitbit ng tandang ni Lolo, kaya sa daan pa lamang ay nagawa na niya ang dapat niyang gawin. Pagdating sa sabungan ay muling nag-cross ang landas nila ni Kapitan. Tuwang-tuwa ito nang makita silang maglolo. Pasimple pa itong dumaan sa harapan nila at nagsalita. Banal-banalan pa kayo dyan ah. Lalaban pa rin pala matandang sabungero. Nanghihingi ba kami ng pamusta sa'yo? Umayos kayo. May atraso pa naman kayo sa akin. Atraso? Ayusin mo ang pambibintang. Baka nakakalimutan mong kapitan ako ng baryo. Sige lang, kapag ang kaibigan ko maningil, ipapasabit kita sa sanga ng punong akasya. Magdamag yun, kasi pikon na ako sa'yo, Kapitan. Nakakawalang respeto ka na. Makisig, Apo, tumigil ka nga. Huwag kanyang pumatol pa, hayaan mo siya. Hindi na rin ito pinatulan pa ng kanyang lolo, lalo naman siya kung pupusta ito'y malaya naman itong makapaglatag ng pustahan. At buong akala nito'y mandaraya pa ang lolo niya at ang pusta nito'y sa kabila pa rin. Nagkamali ito dahil hindi nangyari yon. Mabilis na nakahanap ng katapat si Lolo at ilang sagupaan lamang ay bagsak agad ang kalaban. Kaya halos ay bumisita lamang sila sandali at agad ding umuwi. Iba talaga ang galing ng tandang na may tangang mutya. Walang kahirap-hirap gapiin ang kalaban. Oo, Lolo. Ang kaso'y lagi mainit sa mata ng mga tao. Saka nakakainis ang kapitan na yon. Kung magsalita, akalain mo hindi winasak ang kabuhayan natin. Kaya nga mas gusto kong ipakita sa kanya na kahit ubusin pa niyang sirain lahat ng pananim natin, ay kaya pa rin nating yumaman sa pamamagitan ng sabong. Ngayon pa lang mainit na ang ulo sa atin ni Kapitan. Ano pa kaya kung yumaman tayo? Pero alam mo, Apo, seryoso ako. Gusto kong yumaman tayo kahit matanda na ako. Lolo, yayaman lang tayo kung gugustuhin ng tadhana. Ngunit hindi sa sabong, sugal ito eh. Ang Panginoon pa rin ang may alam ng lahat. Sa bagay nga, pero bakit si Kapitan Taupo? Napakasamang tao pero binigyan ng pagkakataong yumaman.
Maniwala ka, Lo. Ang Diyos pa rin ang may alam kung paano babawiin ang yamang galing sa ganyang kasamaan. Kapag ang Diyos na ang bumawi, wala siyang magagawa kundi ang magsisi. Kaso'y laging nasa huli ang lahat. Kaya mas mainam na simpleng buhay. Walang anomalya, walang inaapakang iba. Alam mo, Apo, nakakahanga ka kay bata mo pa, pero ang lalim mo nang mag-isip. Alam mo kung paano paghimahimayin ang kabutihan at kasamaan. Kaya nakakahiya sa iyo bilang matanda, lalo pat nakita mo noon ang ginagawa kong pandaraya. Bakit nga ba hindi ako nahiya sa iyo noon? Po, Lolo naman bakit ka naman ganyan? Ang mahalagay nagbago na kayo, no? Saka yung huli, di ba napilitan ka na lamang dahil sa salbahe na kapitan na yun? Kaya wag mo nang isipin yun, Lo. Kalimutan na natin yun. Apo, nasaksihan mo lahat ng kabulustugang nagawa ko. Hindi ko alam kung paano ko naatim na ipakita sa iyo ng harap-harapan ang maling gawain na yon. Lolo pa naman ako. Lolo, pinagsisihan mo na nga ang bagay na yon. Inamin mong nagkamali ka. At ang bagay na pinagsisihan na, hindi na kailangan pang ibalik. Ililibing na natin yon sa limot. Huwag na natin pag-uusapang muli ang bagay na yan, ha? Napakabait mo naman niya po. Hindi mo man lamang ako hinusgahan. Bakit ko gagawin yun? Naku, Lolo, nakita ko ang kabutihan mo. Saka lahat ng mga tao nagkakamali. Lahat may pagkakataon na magbago. Kabilang tayo dun, Lolo. Ay ewan, Apo, hindi ko maintindihan. Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ito naging balisa. Sa lahat ng pagsasama nila'y noon lamang niya nakita ang lolo niya na tila ba may pinaghahandaan. Lingon ng lingon, panay ang pagsisisi. Kaya nanibago siya. Sinabi na lamang niya sa kanyang lolo na dalian na ang paglalakad dahil patakip silim na. Ngunit sakto namang pag-aapak pa lamang nila sa bakuran ng bahay nang biglang paulanan sila ng bala. Hindi niya alam kung ano ang mga sumunod na nangyari. Basta nagising na lamang siya sa ospital matapos ang tagpong yon. Napabalikwas siya ng bangon ng tila biglang bangungot na sumagi sa kanyang panaginip ang paulit-ulit na pamamaril sa kanya. Lolo Habalo! Sigaw niya sa bibalikwas ng bangon. Mabilis siyang hinawakan ng ama at ina. Anak, kuminahon ka. Baka dumugo sa loob ng katawan mo ang sugat na tama ng bala. Delikado. Saway ng kanyang nag-aalalang ama. Tatay Jaris, si Lolo Habalo nasaan siya? Biglang nagdilim ang anyo ni Mang Jaris. Hindi nito alam kung paano siya nito sasagutin. Kuyumat nanginginig ang mga kamay nito. Napatitig na lamang siya sa kamay ng ama. Alam na agad niya kung ano ang ibig sabihin nito. Maging ang kanyang inang si Aling Lita na nasa tabi nito. Halos pareho lamang din ang reaksyon sa kanyang ama. Wala na ang Lolo Habalo mo, Makisig. Patay na siya. Hindi totoo ito. Binabangungot lang ako. Gisingin niyo ako. Nanay, tatay. Totoo ang sinasabi ng tatay mo, anak. Wala nang yung lolo. Hindi niya maiwasang umiyak. Naalala niya ang uling sandaling kasama ang kanyang lolo. Kaya pala balisa ito at panay ang pagsisisi. Yun pala'y nararamdaman na nito na may kakaibang mangyayari sa araw na yon. Walang ibang sumagi sa utak niya kundi si Kapitan Taupo lamang at ang mga tauhan nito na posibleng may gawa nun. Kaya tiniyak niyang pagbabayaran ng mga ito ang nangyari sa kanyang lolo. Hindi pwedeng walang managot kahit hindi na idaan sa husgado dahil alam naman niyang tunay na si Kapitan Taupo lamang ang may mainit na mga mata na laging nakasunod kay Lolo Habalo noon pa man. Inilibing ang lolo niyang hindi man lamang niya ito nasilayan. Isang araw lamang itong pinaglamayan. Nagbayanihan pa ang mga kapitbahay para maigawa ito ng kabaong. Siya'y pang-apat na araw na sa ospital, ngunit kailangan pa rin pumirmi dahil lagi siyang inoobserbahan. Sa tindi ng mga tama niya, 2 sa ulo, 2 sa likod, kahit ang doktor ay hindi makapaniwala na mabubuhay pa siya sa ganoong katinding tama. Gusto niyang mabigyan ng hustisya ang kanyang lolo, pero paano niya magagawa kung wala siyang nakita sa pamamaril sa kanila ng kanyang lolo? Nakatalikod siya nang mangyari yon. Isa lamang ang naisip niyang gawin, ang muling hilingin ng tulong ng kanyang kaibigang kapre. 2 buwan siya sa ospital bago nakauwi. Balak ng kanyang ama at ina na iuwi na siya pabalik sa lungsod. Naipabilanggo na po ba ang may gawa ng bagay na ito kay lolo, tay? Walang ebidensya na magdidiin sa kung sino mang salarin na yan, anak. Mapapagastos lang tayo.
Saka tiyak akong hindi tayo titigilan ng taong yon kung uungkatin pa natin ang kasong ito. Lalong wala tayong pera para sa hustisya, anak. Ang hustisya para lamang sa mayaman yan. Kaya huwag na tayong umasa pa na mabibigyan din tayo. Ganun? Ang babaw nyo naman, tay. Ama mo si Lolo, maatim mong umuwi nang hindi nabibigyan ng hustisya ang iyong ama. Hindi mo naiintindihan, Makisig. Ang mabuti pa'y magligpit ka na ng mga gamit. Uuwi tayo ngayon sa bahay. Uuwi? Hindi ako sasama sa inyo. Simula nang maihatid niyo ako dito sa bahay ng lolo, siya na ang naging pamilya ko. Kaya dito lang ako hanggang sa mabigyan ko ng hustisya ang pagkamatay niya. Nag-iisip ka ba, Makisig? Pinapahamak mo lang ang iyong sarili. Wala akong pakialam kung mapapahamak man ako. E di magkasama pa rin kami ulit ni Lolo. Makisig naman, makinig ka sa amin ng iyong ama. Kinikilabutan ako sa iyong bata ka. Simula nang iwan niyo ako dito kay Lolo, nangako na ako sa aking sarili na dito na ako tatanda kasama siya. Kaya umuwi na kayo kung gusto niyo. Kaya ko ang sarili ko. Kung magmamatigas ka pa rin, Makisig, ay iiwan ka na talaga namin. Isipin mong may mga kapatid kang naiwan sa bahay. Alam ko, tay, kaya umuwi na kayo. Hindi na talaga nagbago pa yung katigasan ng ulo mo, Makisig. Simula ngayon, bahala ka na sa buhay mo. Kung wala ka rin lang naman malasakit sa amin, bahala ka na. Halika na, Lita. Marami pang kapatid yan nangangailangan sa atin. Walang paalam ang mga itong tumalikod. Masakit ang loob niya, ngunit nasanay na rin siya sa ugali ng kanyang ama. Mali lamang niya bilang anak ang nakikita nito. Paano naman ang mali nito bilang ama? Hindi niya maiwasang hindi maalala ang lahat simula sa kanyang kabataan. Sinumbong siya ng kanyang kaklase na ng away kaya hinila siya nito na parang sako ng basura na nakasadsad sa sahig. Punit-punit tuloy ang kanyang damit sa sobrang dumi pagdating ng kanilang bahay, tapos ay napilayan pa siya. Bakit ka nang away sa eskwela? Nakakahiya kang bata ka. Tay, kasi inaway niyang batang babae, pinagtanggol ko lang eh. Hindi ba? Tumahimik ka. Sinungaling ka ng bata ka. Mag-iimbento ka pa ng palusot mo. Bakit ang kaklase ko, hindi mo naman anak, ang bilis mong pinaniwalaan. Ako na anak mo, ayaw mong maniwala. Sumasagot ka pa talaga. Doon na siya pinagpapalo. Tila ba kalabaw na hinahampas nito at walang pakialam kahit magkanda pasa-pasa na siya. Naabutan siya ng ina na puro pasa at halos hindi na mamukaan pa. Diyos ko, Yaris, anong ginawa mo sa anak natin? Salbahe, nakipag-away ba naman sa eskwela? Mag-iimbento pa ng palusot. Didisiplinahin mo itong anak mo, ha? Iniwan siya ng ama sa kamay ng kanyang ina. Akala niya ipakikinggan siya nito. Yun pala'y ayaw din siya nitong pagsalitain. Sinong bata ang lalaking hindi re-rebelde sa ganoong trato ng magulang? Kasalanan nga lang niya siguro dahil dinamay niya ang pag-aaral niya sa pagiging rebelde. Ngunit hindi pa naman huli ang lahat para sa kanya. Mag-aaral siya sa kanyang sariling sikap. Patutunayan niya sa kanyang ama't ina na hindi ganun kababaw ang utak niya. Ipapakita niya sa mga ito na magtatagumpay siya. Habang malalim ang kanyang pag-iisip ay hindi niya namalayan na nasa bintana si Dakil. Nakadungaw at kanina pang nakatingin sa kanya. Nang mainip ito'y kinuha na nito ang tostos. Sinindihan ito upang mapukaw ang atensyon niya at binugahan siya ng usok nito. Napaubo siya sa sobrang dami ng usok na nalanghap niya. Dakil naman eh, bakit mo naman ako binugahan? Ikaw kapre ka talaga. Alangan namang sabihin kong duwende ako. Ano bang problema mo at kanina pa malalim yung iniisip mo? Wala, may iniisip lang ako. Bakit hindi mo pala ako sinalba? Hinayaan mo akong mabaril pati si Lolo. Mali ko bang pinag-interesan pala ang buhay nyo? Saka hindi naman ako manghuhula ng buhay. Buti ka mo may tangan kang mutya ng tabako na galing sa akin. Abay tingnan mo naman, apat ang tama mo ng baril at sa masela na bahagi pa. Delikado yan ah. Saka patay dapat ang tao kapag ganyan ang tama. Kung ganun, kung bakit ako nakaligtas ay dahil sa mutya ng tabako. Oo, inilayo ka niya sa impeksyon. Salamat dito kung ganun, malaking bagay na nabigyan pa ako ng pagkakataong mabuhay. Dahil kung hindi, dalawa kami ni Lolo ang hindi nagkaroon ng hustisya. Ganun kawalang pakialam ang aking mga magulang. Walang ibang may gawa dito kundi ang Kapitan Taupo na yon. Kaya malabong makakuha ka ng hustisya. Ang dapat niyan dahan-dahanin ang pagkuha ng hustisya. Dahan-dahanin? Paano?
Ako nang bahala para sa'yo. Sagot na kita. Ikaw Dakil, baka kung ano nang nasa isipan mo, ayokong gumawa ka ng masama. Akong bahala sa'yo at akong bahala sa lalaking yun at sa mga tauhan niya. Bibigyan natin yan ng leksyon. Hindi niya alam kung anong leksyon yon. Kaya hinintay niya kung ano man ang nais sabihin nito. Pumunta ito sa kanyang bahay at sinilip ang loob. Anong ginagawa mo dito? Ito pala ang sinabi ni Dakil na leksyon. Ayan tuloy, nawalan ka pa ng katinuan. Nawalan ka pa ng posisyon. Bagay lang sa'yo yan. Tiyak akong hindi lang yan ang kahantungan mo. Anya rito. Ngunit dahil wala ito sa katinuan, ay tawa lamang ito ng tawa. Nailing na lamang siyang tinitigan ito. Kung hindi lamang din siya nag-iisip ng matino, tiyak siyang kanina pa niya ito napas lang. Iniisip pa rin niyang may tamang paraan para mapanagot ito. At alam niyang hindi magtatagal ay mapapaamin din ng isa sa mga ito sa krimeng ginawa. Ilang sandali pa'y dumating na ang asawa at anak nito para kunin siya. Pasensya na sa istorbo sa asawa ko. Halika na tao po. Umuwi na tayo. Bandayan niyo pong maigi ang asawa niyo ate. Baka mamaya makarating na yan sa bayan. Anya't tahimik lamang itong umuwi kasama ang asawa. Makalipas ang isang buwan, isang lalaki ang pumunta sa kanyang kubo. Kilala niya ito at hindi siya nagkakamali. Isa ito sa mga tauhan noon ni Kapitan. Nasa kalagitnaan ng edad, halatang walang maayos na tulog dahil sa lalim ng mga mata. Anong kailangan nyo? Mukhang pamilyar kayo sa akin ah. Tama ka dahil tauhan ako ni Kapitan Taupo. Kaya naman pala pamilyar ka sa akin. Ano naman ang kailangan mo? Malaki. Kailangan ko ng tahimik na buhay kaya ako narito. Hindi ako pinapatulog ng yung lolo. Patawarin na sana ako ng lolo mo. Sabihin mo naman sa kaduluwa niya. Nagsisisi na ako. Yari na. Hindi dapat dito ang punta mo. Dumulog ka sa istasyon ng pulisya. Doon mo akuin ang krimeng ginawa mo. At kung sino ang iyong mga kasabwat. Sa ganun magiging maayos na ang iyong tulog. Gagawin ko. Pupunta ako ng presinto ngayon. Sasabihin ko sa mga pulis na si Kapitan Taupo ang nasa likod ng lahat ng ito. Galit na galit siya. Gayon pa man ay may kaunting kaginawahan na rin. Hindi rin nagtagal at nabigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng lolo habalo niya. Nang makaalis ito'y bigla ring sumulpot si Dakil sa kanyang harapan. O diba, sobrang dali lang ng hustisya. Dahil yun sa'yo diba? Tinrabaho ko lang naman sa ganitong paraan para naman may sistema ang pagkuha ng hustisya. Kapag naamin na ng lalaking yun ang kasalanan nilang apat ni Kapitan, ibabalik ko ang kanilang katinuan ng sabay. Nang sa ganun ay sabay silang managot sa batas. Minsan malaking tulong din pala na magkaroon ng kaibigang kagaya mo, Dakil. May kapangyarihan kayong gawin ng mga bagay na hindi namin kaya. Oo naman, masaya na rin kami sa makakatulong sa mga kagaya ninyo. Sobrang bilis niyang nakuha ang hustisya. Makalipas lang ang 3 araw, maging si Kapitan ay dumulog na rin sa presinto. Inamin na nito na ito ang pasimuno sa krimen. Dahil dito'y mabilis na umusad ang kaso, nabigyan agad ng hustisya ang kanyang lolo. Patuloy ang kanyang buhay mag-isa. Minsan ay napagkakamalan siyang baliw. Dahil hindi niya namamalayan na may mga taong tumaraan ngunit kausap pa rin niya si Dakil. Minsan ay nilalayuan din siya tinaakalang may sayad sa utak. Hinahayaan niya lamang yon. Ang mahalaga ay kilala niya ang kanyang sarili. Iilan lamang din naman ang may kakayahang makakita at makausap ng mga elemento. Kaya mga hindi nakakakita at nakakaramdam sa ibang elemento, aakalain talaga na isa siyang baliw. Parang kailan lang at nasa unang taon na siya ng kolehiyo. Ngayon ay magtatapos na siya sa kursong pulisya at ipagmamalaki niyang may kuwento sa iba na sariling sikap niya ang lahat ng yon. Walang magulang sa likod ng kanyang tagumpay, kundi mutya ng tabako ng kapre na siyang naging kasangkapan sa pagkamit ng kanyang pangarap. Sa araw ngang yun ay patungo siyang sabungan. Bitbit niyang isang alagang tandang na naikondisyon na rin niya. Ito ang pinagkukuhanan niya ng kabuhayan, ang sabong. Nakakatiyak din naman siya sa kanyang tagumpay at panalo dahil sa mutya. Wala rin siyang magawa kundi ipagpatuloy ang sabong dahil ito na ang paraan para makabayad siya ng tuition. May panustos siya sa pamasahe at sa pagkain araw-araw. Pangako niya sa sarili na kapag natapos na siyang mag-aral at makapagtrabaho na rin ay titigil na rin niya ang pagsasabong. Ang mutya'y para na lang sa kanyang proteksyon. Sa ngayon ay kailangan pa niyang sumugal para sa kanyang pangarap.
Nakatitiyak naman siya ng panalo dahil kahit minsan ay hindi pa pumalya ang kanyang mutya. Isang matandang malayong kapitbahay dati ng lolo habalo niya ang nakasabayan niyang maglakad sa sabungan. Lumapit ito sa kanya upang makausap habang naglalakad. Hindi ba't ikaw ang apo ng dating si Habalo? At tama, ikaw yon. Hindi ako maaaring magkamali. Tanong nito sa kanya, sabay paniniguro na siya nga ang apo ng matandang sabungero. O Pulo, ako nga po yun. Papunta ka rin ba sa sabungan? Nagsasabong ka rin kagaya ni Lolo Habalo? Ay oo, nakikipusta lang. Baka sakaling manalo. Pero hindi ako nagdadala ng tandang. Wala akong hilig mag-alaga nito eh. Ayos na sa akin ang pumusta at manalo minsan. Matalo, madalas. Pero maliit na halaga lang naman. Libangan ko lang din. Kaysa wala akong magawa, mag-isa lang din naman ako sa bahay. Ganun po ba? Sa akin ka po tumayalo. Tiyak naman akong magiging panalo tayo. Hindi pa natatalo itong tandang ko, alam mo ba yun? Pagyayabang pa niya sa kanyang alaga. Alam mo, may narinig akong kwento tungkol sa dati mong lolo. Ganyan din ba ang ginagawa mo? Nandaraya ka rin sa sabong. Ay hindi magandang gawain yan, tumigil ka na. Bago pa matulad kay lolo ang buhay mo. Bago kayo magsalita na ganyan, magtanong po muna kayo lolo Nakakasama kayo ng loob. Ang bilis niyong manghusga. Porke nagawa yun ng lolo ko, gawain ko na rin. Saka ayusin yung pananalita niyo Hindi maganda sa pandinig. May respeto ako sa mga kagaya mong matanda. Pero kung ganyan kayo tumrato ng tao, malamang walang re-respeto sa inyo. Saka matagal kong kasama ang lolo ko. Higit ko siyang kakilala kaysa kanino man. Kaya kung ano man ang sinasabi niyo sa yumaong matanda, wala akong reaksyon dahil alam ko ang lahat at wala akong pakialam sa inyo. Bakit ka nagagalit kung hindi naman pala totoo? Dapat may paliwanag ka ng maayos. Napipikon ka ba? Kasi gawain nyo ng yung lolo kaya ka galit na galit. Sino ka naman para kausapin ko ng maayos? Nakakawalang galang kayong mga magsalita. Matanda na kayo, dapat nagpaparespeto naman kayo, no? Bahala ka kung ayaw mong aminin na kagaya ka ng yung lolo. Basta, tiyak akong ganyan din ang tingin ng mga tao sa'yo. Isip nyo lang po yan, kaya tiyak akong puno ng inggit ang puso nyo. Kaya ganyan kayo magsalita sa aking lolo. Naiintindihan naman kita, Totoy. Siyempre, lolo mo yun kaya ipagtatanggol mo. Natural, alangan namang ikaw ang pagtanggol ko. Hay, kawawa ka naman bata ka. Siguro ang sakit na matawag na mandaraya ang lolo. Hindi na niya ito pinatulan pa. Dahil ayaw niyang mawala ng tuluyan ng respeto niya sa matanda. Nagmadali na lamang siyang marating ang sabungan. Gaya ng kanyang inaasahan ni panalo pa rin ang kanyang alaga. Isang sabong lamang palagi at uuwi na rin siya agad. Allowance lang yon sa kanyang pag-aaral at pagkain. Konting panahon na lamang rin, ilang buwan na lamang at magtatapos na siya. Huling araw ng piyesta sa kanilang baryo, nagpasya siyang manood ng mga palabas. Dahil wala namang pasok, may misyon ng ilang mga doktor at nurse sa kanilang baryo kaya gusto rin niyang magpa-check up ng kanyang kalusugan. Pagdating sa pinagmimisyonan ng ilang doktor at nurse galing sa lungsod ay mahaba ang pila. Kaya medyo tinamad siyang pumila. Maayos naman ang kanyang pakiramdam kaya wag na lamang siyang magpapacheck. Sayang ang oras, yun ang nasa isipan niya. Papunta siya sa isang kainan nang hindi naasahan na may nakasalubong siyang isang babae na pamilyarang mukha nito. Hindi siya magkakamali. Ito si Becca, ang batang laging naiiyak noon kapag nabuli. Kaya lagi siyang nagkakaroon ng kaaway at kasuntukan. Mas lalong lumakas ang kutob niya nang mabasa ang name tag nito. Ayos lang po kayo, Ginoo? Tanong ni Becca na makita nito ang kanyang reaksyon. Becca Makitong? Nagulat ito nang tawagin niya ang pangalan nito. Napakunot ang noo nito sabay titig sa kanya sabay pilit na inaalala kung saan siya nito nakita. Nagkakilala na ba tayo? Saan ngayon? Pasensya na hindi ko matandaan. Pero medyo pamilyar ka naman talaga sa akin. Makisig, lumahok ang pangalan ko. Naalala mo na ba ako? Ikaw yun? Yung, ang tangkad-tangkad mo naman. Hindi naman masyado. Anong hindi masyado? Nangali ko kakatingala sa'yo, no? Ikaw na pala ito. Dati noong bata pa tayo, lagi na lang akong umiiyak kasi bully ng bully yung Ramil sa akin eh. Kaya tuloy nang manligaw siya sa akin, ito lang. Wala, busted lang kinahinatnatan niya sa akin. Ganun ba? Binasted mo yung lalaking yun? Ay halika, tanghali na diba? Kaya malamang, pahinga nyo na rin. Kain tayo, libre ko.
May libre kaming pagkain na inihanda ni Kapitan eh. Saka mo na yun kainin, minsan na nga lang tayo magkita oh. Buti nga dito ang misyon nyo. Grabe, ang gandang nurse mo naman. Nakakahiya ah. Kung makagandang nurse ka naman, hindi naman totoo yan eh. Kung totoo yan, dapat may nobyo na ako ngayon. Kasi maganda ako, kaso wala. E di ibig sabihin, wala akong ganda. Hindi totoo naman eh. Ang gandang-ganda mo talaga, Becca. Hindi nagbabago. Kaso talagang pihikan ka lang siguro, kaya wala kang nobyo. Tama ba ako? Hindi lang si Rami lang nabasted mo, no? Oo eh. Nahihiya pa itong tumango. Lalong nangamatis ang mukha ng dalaga nang sabihin niya yon. Kailangan niyang lakasan ng loob niya dahil mamayang gabi o bukas, aalis na ito sa kanilang baryo at babalik na ito sa syudad. Oo nga pala, bakit bigla ka na lang napunta sa baryong ito? Mukhang nakikita ko pa rin naman ng mga magulang mo sa lungsod ah. Oo, ako na lang mag-isa dito. Patay na kasi ang lolo ko na siyang sinamahan ko rito. Pinadala ko ni tatay dito dahil sa hindi ko natapos noon ng high school. Naging bulakbul kasi ako sa klase. Kaya pala hindi kita nakitang umakit ng entablado. Hindi ka pala nakatapos noon ng high school. Hinanap pa naman talaga kita ng mga panahong yon. Hinanap mo ko? Binabantayan mo ko? Pero bakit naman? Nagulat ito sa kanyang naging tanong at biglang nagkaroon siya ng malalimang interes sa dalaga kasi ramdam niyang may halaga siya rito. Napansin ko lang, hindi kita binabantayan ah. Yun lang, sigurado ka ba talaga? Muli na namang nangamatis sa mukha ng dalaga kaya mas lalo pa siyang kinilig. Mas lalong sumiti ang kanyang damdamin para sa dalaga. Oo nga, yun lang yun. Ano bang tanong yan, makisig? Pasensya na, Becca. Oo nga pala, pwede bang makuha ang bago niyong address sa lungsod? Pwede kaya kitang puntahan doon pagkatapos ng pag-aaral ko? Magtatapos na rin kasi ako sa pagiging pulisya sa susunod na buwan. Talaga? Oo naman, pero kailan ang petsa? Pupunta ako para dumalo sa iyong pagtatapos. Para naman kahit papaano yung makabawi ako sa iyo. Ikaw kaya tagapagtanggol ko noong maliit pa tayo at iyakin lang ako. Halos hindi na siya makapaghintay sa araw ng kanyang pagtatapos nang sabihin nito na dadalo ito. Unang araw pa lamang na nakita niya muli ang kababata, ngunit ramdam niyang mahal niya ito. Naispasyal ito sa kanya, kaya gagawin niyang lahat para magpapatuloy ang kanilang komunikasyon. Liligawan niya ito sa tamang panahon at kapag naging asawa niya ito, ay kukumbinsin niya ito na sa baryong iyon manirahan kung saan ay tahimik, malayo sa gulo, polusyon at higit sa lahat ay sariwa ang pagkain. Nang makauwi si Becca sa lungsod ay animoy lantang gulay siya na walang gana sa lahat, ngunit kailangan niyang magpatuloy dahil babalik pa ito sa araw ng kanyang pagtatapos. Ano yun? Bakit malungkot? May mabigat na pasanid ba? Sabihin mo baka pwedeng karga ko na yan. Ikaw talaga, Dakil. Lagi ka na lang nanggugulat. Yun lang, nagulat ka na agad. Grabe naman ito. Hindi pa sabihin na bad trip lang eh. Bumungad ka rin kasi ng maayos. Hindi yung basta ka na lang sumambulat at magsalita. Kung may sakit ako sa puso, malamang nakabulagta na ako rito. Ang sungit mo ngayon dahil marahil yan kay Becca. Malapit na ang pagtatapos mo Ilang araw na lamang kaya wag ka na mainip. Maghintay ka lang. Nagmamadali ka namang masyado eh. Gusto ko siyang maging asawa eh. Sana makahanap na agad ako ng trabaho pagkatapos ko mag-aral. Nagmamadali ka namang masyado. Dahan-dahanin mo naman. Baka mabigo ka niyan. Ikaw din. Saka dapat may malaking ipon, may magandang bahay para maibigay mo sa kanya ng maayos ang buhay. Ang pag-aasawa ay hindi minamadali. Kailangan paghandaan. Kawawa ang mga bata sa huli Matagal pa yun Ang dami pang taon na dapat kong gugulin. Ganun talaga, matuto kang maghintay. Mas masarap at mas matamis ang prutas kapag nahinog ng kusa sa bunga bago mo pinitas. Sigurado naman akong naiintindihan mo ang aking sinasabi, hindi ba? Oo na, sige na. Kaya maghihintay na ako ng tamang panahon. Ganyan dapat. Para din naman sa iyo yan. Para hindi ka mahirapan. Napabugan na lamang siya ng hangin. Hindi niya akalaing may magiging balakid pa sa gusto niyang atensyon galing kay Becca. Araw ng pagtatapos ay naroon nga si Becca. Ito ang sumama sa kanya sa gitna upang kumuha ng kanyang diploma. Isang profesor niya ang nagka-interes kay Becca. Nang dumistansya sa kanya ang dalagay, mabilis iyong nilapitan ng kanyang profesor. Ang tamis na agad ng palitan ng mga ngiti nito. Parang sasabog siya sa sobrang selos, ngunit wala naman siyang karapatan.
Matapos makipag-usap ni Becca sa professor ay bumalik na ito sa kanyang kinaroroonan. Diretsahan niya itong tinanong. Nandiligaw agad sa iyo yung professor na yon? Hindi pero mukhang may balak kasi kinuha niyang address ko. Ano? Binigay mo agad ang address mo sa lalaking yon? Hindi ano ka ba? Hindi ko ginawa yon. Bakit ko naman ibibigay agad ang address ko? At bakit ganyan na lang kung lumumukot yung mukha mo? Ang pangit ka. Bigla niyang inayos ang kanyang mukha ngunit hindi pa rin yun ganun kadaling mabura ang selos sa kanyang dibdib. Alam ko na nagseselos ka no. Umamin ka. Pinagsisilosan mo yung professor. Siyempre gwapo yun eh. Hindi bakit naman ako magseselos? Saka anong gwapo? Mas gwapo ako dun. Hindi hamak na mas gwapo ako. Hindi ka pa nagseselos pala. Sandali ibibigay ko lang kay professor ang address ko. Nang sa ganun ay mapuntahan niya naman ako sa bahay. At yung manligaw sa akin eh. Ano? Ba't teka lang, sandali. Hindi pwede. Nauna ako Napakamot siya ng ulo sabay sulyap sa dalaga. Pinag-cross nito ang kamay nito sa ilalim ng dibdib habang nakataas ang kilay. Oo na, nagseselos ako. Sobra. Kasi Becca, mahal na mahal kita eh. Ayoko mapunta ka sa iba. Hindi ko kakayanin. Sabi mo yan panindigan mo yan. Sa harap ng mga magulang ko, 3 kong kuya. Kapag naipasa mo ang mga pagsubok nila, saka ka pa makakapasa sa akin. Oo, mahal naman talaga kita eh. At gagawin kong lahat mapasagot lang kita. Kahit anong pagsubok pa yan ng iyong ama at ng iyong mga kuya. Susuungin ko yan, maabot lang kita. Naku, baka hanggang salita lang yan, patunayan mo Malawak ang ngiti ng dalaga. Hindi rin ito dadalo sa kanyang pagtatapos kung hindi siya mahalaga para rito. Makalipas sa mga panahon, mabilis agad siyang nakapasok ng trabaho. Tuwang-tuwa niyang ibinalita kay Becca na isa na siyang ganap na pulis. Tuwang-tuwa itong binati siya. Makalipas pang 2 taon na panliligaw niya kay Becca ay sinagot na rin siya nito. Pinangako niya sa dalaga na 3 taon pat magpapakasal na sila. Isang bonggang kasalan na hindi malilimutan ng kanyang asawa kailanman. Ipinakilala na rin niya ito sa kanyang mga magulang. Kahit may bigat ng loob sa kanyang mga magulang ay mananatili pa ring magulang ang mga ito sa kanya. Nakita niyang ipinagmalaki rin siya ng mga ito. Kahit yun lamang ay masaya na siya. Hindi man niya maintindihan kung bakit ganon siya nito kung itrato. Hindi pa rin mawala sa utak niya ang isipin na ang magulang ay magulang at ang respeto na dapat ibigay sa mga ito ay mataas. Sa bagay, napagtanto niyang hindi siya pinagpala kung hindi siya naging mapagkumbaba. Anak, patawarin mo ko. Alam kong may mga pagkukulang ako sa iyo bilang ama mo. Hingin tawad ng kanyang ama nang misang dumalo sa kanilang bahay. Gabi yun kaya kumpleto at naroon maging ang mga kapatid niya. Ako rin anak, alam kong ang laki ng pagkukulang ko sa iyo pero nagawa mo pa rin iangat ang sarili mong na nag-iisa. Ayos lang naman nanay, tatay. Ang mahalagay maayos na tayo ngayon. Saka kung hindi nyo naman ginawa yan, baka hindi rin naman ako naging pulis ngayon eh. Mabuting bata ka makisig kasi sa kabila ng kakulangan namin sa iyo, iniintindi mo pa rin yon. Dahil magkakaroon na ako ng pamilya tay, malapit na, kaya ayoko may mabigat akong pasanin habang hinaharap ko ang buhay na mayroon ako. Mangako kayo sa akin, nay, tay, kayo ang maghahatid sa akin sa harap ng altar sa araw ng aking kasal. Oo naman anak, sabay na sagot ng dalawa. Makalipas ang 2 buwan, madamdaming awitin ng Ave Maria ang tumutunog sa puno ng simbahan. Mabagal na naglalakad sa pulang karpet ang magiging asawa niyang si Becca. Hindi niya mapigil ang kanyang luha kung susumahin ang buhay niya noon sa ngayon. Napakalayo na niya sa dati at masasabi niyang napakalayo na rin ang buhay niya sa dati. Matapos ang mahabang sermon ng pari at palitan ng mga pangako nila ng magiging asawa niya. Makisig, lumahok. Tinatanggap mo ba si Becca Makitong bilang iyong asawa? Sa hirap man o sa ginhawa, sa kahirapan o sa kaginhawahan, hanggang sa kamatayan lamang ang magpapahiwalay sa inyong dalawa. Opo, padre. Ganoon din ang itinanong sa babae. Pagkatapos ay pinahagad na sa kanyang esposa. Hiyawan ng mga taong naron. Isang matagumpay na kasalan ang naidaos sa araw na yon. Makalipas ang 2 taon, biniyayaan pa siya lalo ng magandang buhay. May magandang butihing asawa at may isang anak na siyang nagiging bigkis ng kanilang mag-asawa at mas nagpatibay pa ng kanilang relasyon.
higit na pinagpapala ang mga taong mapagkumbaba at maintindihin. At iyon si Makisig, piniling magpatawad, piniling itawid ang buhay upang patuloy ang pag-ani ng tagumpay. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo.